Noong buwan ng Pebrero hanggang Marso ay naging trending sa TikTok at social media ang pagkamatay ng isang sikat na aktres na si Nida Pachara-Berapong o mas nakilala sa tawag na Tangmo Nida, kung saan ang mga naglabasang mga video ay naglalaman ng kanyang pagkasawi nung sila ng kanyang mga kaibigan ay nasa ilog ng Chao Phraya. Pero ano ang kwento sa pagkasawi ni Tangmo Nida at bakit ang kasong ito ni Tangmo ay maihahalin tulad natin sa naging kaso ni Christine Dacera? Ang malaking tandang pananong natin, paano nasawi at bakit naging magulo ang pag-iimbestiga sa nasabing kaso? At isa pa, bakit sa bandang huli ay tila maraming mga tao at netizen ang nainis sa ina ni Tangmo Nida? Bago natin umpisahan ang bago na naman nating kwentuhan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ano pa bang hinihintay mo? Kailangan pa bang i-memorize yan? I-subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Si Nida Pachara-Berapong, mas kilala sa tawag na Tangmo Nida, ay isang sikat na aktres sa bansang Thailand. Marami na siyang mga ginanapang mga pelikula at mga series sa bansang ito na naging dahilan ng pamamayagpag ng kanyang pangalan sa industriya ng pag-aartista. Ilan sa mga sikat na pinagbidahan niya ay ang pelikulang Ghost of Maynak noong 2005. Noong taong 2013 naman ay ikinasal si Tangmo Nida sa isa ring lalaki na nasa industriya rin ng showbiz na kanilang ginagalawan. Subalit, lumipas lamang ang 2 taon ay hindi rin naging maganda ang pagsasama nila at tuluyan ng nagkahiwalay sila Tangmo Nida at Tono Pakin. Bagamat dumaan sa isang depresyon ang aktres, ay mabilis naman itong nakabawi at bumalik para ibangon muli ang sarili mula sa matinding kalungkutan. At mula noon ay naging sunod-sunod na ang mga magagandang project na dumarating sa kanya. Sa kabilang banda, dahil buhay artista, ay hindi rin maialis sa kanya ang maglibang at magsaya kasama ng kanyang mga kaibigan. Samantala, noong sumapit ang February 24, 2022, matapos na magkasiyahan nila Tangmo Nida at ng kanyang mga kaibigan, kasama na dito ang kanyang manager, ay naisipan nila na sumakay ng speedboat at ikutin ang ilang bahagi ng Chao Phraya River, kahit ang mga ito ay mayroon ng espiritu ng alak ang mga katawan. At nung sumapit ang alas 9 ng gabi, ay masayang sumakay ng speedboat si Tangmo Nida at ang 5 pa nitong mga kasama. Kabilang na ang manager nito, ang driver ng speedboat at 3 pang mga kaibigan. Habang iniikot ng grupo ang magandang mga tanawin sa ilog, mababakas sa bawat isa sa kanila ang matinding kasiyahan. At makaraan ang ilang mga sandali ng mga halakhak at kwentuhan, ay pumunta sa likurang bahagi ng speedboat si Tangmo Nida. Subalit, ang kasiyahan ng gabing ito ay biglang mapapalitan ng isang sakuna. Noong ganap na alas 10:30 ng gabi kasi, ay mayroong isang kaibigan ni Nida ang nakapansin sa biglang pagkawala ng artistang si Tangmo sa kanilang paningin. Kaya agad na nagsalita ito ng may pagtataka. "Sandali lang, nasaan na si Tangmo? Bakit tila bigla itong nawala?" Pagkarinig ng salitang yon, agad na naglingunan ang lahat na parang mayroong hinahanap. At dito ay agad na nagtaka ang mga sakay ng speedboat sa tila isang bulang paglaho ni Tangmo Nida sa kanilang mga paningin. Dito na nangatog ang kanilang mga tuhod at kumabog ang mga dibdib at sumagi sa kanilang isipan na maaring nahulog si Tangmo nang hindi nila namamalayan. Ito ang agad nilang naisip dahil iilang dipa lamang ang laki ng speedboat para hindi nila makita ang kanilang kaibigan na si Tangmo. Masama ito. Walang ibang pwedeng mangyari sa kanya kundi ang mahulog sa ilog na ito. Dahil dito ay naisip nilang libutin ang ilog at balikan ang daan na kanilang tinahak. At sa kanilang pagbabalik at paghahanap ay wala silang nakita kahit ang anino ni Tangmo. At ilang oras pa ang lumipas ay naisip nila na bumalik na sa Pampang at ipagbigay alam ang nangyaring biglaang pagkawala ni Tangmo Nida. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at agad na inireport ang pangyayari na agad din namang inaksyonan ng otoridad. Agad na bumuo ng team
para hanapin ang nawawalang artista. Subalit, noong gabing yon sa ilang oras na paghahanap ay walang tangmo silang nakita. Dumagdag din kasi sa hirap nila sa paghahanap ang madilim na paligid dahil sa malalim na gabi. At kahit may dala silang ilaw ay hindi sapat ang bagay na ito para makita na mas madali si tangmo nila. Kaya nagpasya sila na hintayin na lamang ang liwanag upang simulan muli ang paghahanap. At gaya ng inaasahan, kinabukasan ng umaga ay muling nagsimula ang mga rescuers para hanapin si tangmo. Noong lumipas ang 38 hours ng paghahanap kay tangmo ng otoridad, araw ng Sabado, February 26, ay dito na natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Tangmo Nida, na ang nakakita pa mismo ay ang lalaking kapatid ni Tangmo. At noong dalhin ang katawan nito sa ospital upang suriin, ay nakita nila na may malalim na sugat sa hita si Tangmo Nida. Pero sinabi ng mga nag-iimbestiga na hindi nila masabi kung saan nagmula o ano ang maaaring dahilan ng sugat na ito. At dahil isang artista ang nasawi, ay mabilis din na kumalat ang balita at haka-haka na maaaring sinadya ang pagkamatay ni Tangmo Nida. Kaya agad na nagkaroon ng magkakahiwalay na pagtatanong o pag-iimbestiga sa 5 kasama ni Tangmo noong gabi na ito ay nawala. At dito nga, tila isang tubig na walang direksyon ang alon ang naging pahayag ng mga kasama ni Tangmo noong magsimula na ang investigasyon. Merong nagsabi na si Tangmo daw ay nawalan ng balanse at nahulog sa nasabing ilog noong ito ay kumukuha ng selfie upang i-post sa social media. Meron naman nagsabi na noong una ay nasa harapang bahagi ng speedboat si Tangmo, pero noong makaramdam daw ito na tinatawag ito ng kalikasan o naiihi, ay tumungo ito sa likurang bahagi para makaihi. At habang nakaupo umano ay nakakapit ito sa legs ng kanyang manager na si Gatik, pero nawalan daw ito ng balanse at nahulog sa ilog. Ang isa pang kaibigan ay nagsabi naman na dahil sa lakas ng tugtog nila sa speedboat ay hindi na nila namalayan ang pagkahulog ni Tangmo Nida. At ang isa pang kasama nito ang nagsabi na naka-high heels di umano si Tangmo, kaya ito nadulas habang ginagawa ang pagrarampa. At ang sabi naman ni Jab na isa rin sa kaibigan ni Tangmo na nag-jerk ang speedboat kaya nawalan ito ng kanyang balanse. Iba-iba talaga ang naging pahayag ng mga kasama ni Tangmo sa mga kapulisan. Kaya kahit ang mga ito ay sumakit ang ulo kung paano pagtatagpi-tagpiin ang mga pangyayari para mahanap ang dahilan ng tunay na pagkamatay ng aktres. Kung mapapansin nyo, ang salaysay nila ay parang lumalabas na nakita nila o kahit isang tao man lang ang pagkahulog ng biktima. Pero ang tanong, kung may nakapansin sa pagkahulog, bakit hindi niya agad sinabi sa operator ng speedboat ang nangyari sa kaibigan? Dahil kung tutusin ay ilang mga sandali lamang ang gugugulin nila para imaniubra ang speedboat at sagipin ang kanilang kaibigan. Sa madaling sabi, may sapat silang oras para iligtas ang buhay ni Tangmo bago pa ito lumubog sa tubig dahil sa pagkalunod. Kaya talagang naging magulo ang nasabing investigasyon. Gayunpaman, noong tanungin ng mga kapulisan ang manager ni Tangmo na si Gatik kung mga lasing ba ito, ay isa lang ang kanyang sinagot. Hindi po, tanging kaunting wine lamang po ang aming ininom noong gabing yon at hindi po kami lasing. Pero sumagi sa isip ng mga nag-iimbestiga na maaring mga lasing ang mga ito. At noong mangyari ang insidente ay pwedeng ang iba dahil sa kalasingan ay dinapuan na ng antok o nakaidlip na dahil sa alak. Kaya maaaring noong iniimbestigahan sila na magkakahiwalay para lamang may maisagot ang bawat isa ay mali-maling impormasyon na ang sinasabi nila. Kumbaga, mema lang, memasabi lang. Sa mga investigasyon pang mga ginawa ay maaring dahil sa kalasingan ni Tangmo ay hindi na nito nagawang isagip ang kanyang sarili. Kumbaga, dahil wala na sa tamang katinuan at sapat na lakas si Tangmo dahil sa alak ay nalunod na nga ang aktres. Isa pang nadiskubre nila na ang lisensya na speedboat para mag-operate ay expire na. Ngunit hindi lang ang magulong investigasyon ang nagpakulubot sa noo ng mga tao sa Thailand at sa buong mundo, kundi ang pagtanggap ng 30 million baht o 46 million pesos
ng nanay ni Tangmo na si Ginang Panida mula sa may-ari ng speedboat na si Tanupat at ang driver nito. Ayon sa ina ay naging mabait naman daw ang owner at driver ng speedboat sa kanya, kaya tinanggap niya ang pera at sinabi, tumutulong sila sa kaso at mababait naman sila, kaya pinapatawad ko na ang driver at ang owner ng speedboat. Pero hindi ko mapapatawad ang manager na si Gapit. Ang pagtanggap ng ina ni Tangmo ng pera na 30 million baht ang ikinagalit ng mga tao sa ina, na parang sinasabi nito na tapos na ang kaso dahil binayaran na siya. Syempre, di ba? Alangan ituloy niya pa ang kaso kung mismong siya ay nasilaw na sa perang iniabot sa kanya. Gayunpaman, sinabi na kinaukulan na may nakita silang buhangin sa baga ni Tangmo Nida, na isang indikasyon na humihinga pa ito noong mahulog ito sa tubig o ilog. At simula noong March 11 ay hininto na nila ang pag-iimbestiga sa kaso ni Tangmo Nida. At sabi nila ay walang sapat na ebidensya para akusahan ang 5 kasama ni Tangmo, at lumalabas sa investigasyon na isa lang daw itong aksidente. Kayo, ano ang kuro-kuro nyo sa nangyaring ito kay Tangmo Nida? At ano ang reaksyon nyo sa pagtanggap ng pera ng nanay ni Tangmo na 30 million baht? I-comment nyo lang po sa ating comment section. Maraming salamat po.